Post 14 hours ago ni Atty. Falsi, sabi niya, Atty. Levy Baligod, lawyer ng 18 Marines. Levy Baligod, si Marcoleta at saka si Mike Defensor na mga kasama niya sa grupo. Tapos nag-deny na itong si Mike Defensor. Bangga-bangga yung statement nila. Ayan na, Mike Defensor. Hindi ako ang pasimuno niyan. Si Atty. Levy, directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry into the alleged money delivery scheme involving former military personnel employed by Saldico and the reported cooperation of the certain government officials with the ICC. Pero maganda to. So yung pag-deliver, tapos nandito si Sandro Marco, si Bunuan, dating budget secretary, si Juan ito, si... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ligas. Wala po dito sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines. Post 14 hours ago ni Atty. Falsi, sabi niya, Atty. Levy Baligod, lawyer ng 18 Marines, nasunog at tostado sa mga tanong ni na Regina Lai Edlingao and Ami Pamintuan sa One News Historicon. Wasak ang fake news. Baka hindi na magpa-interview ulit. Lalo na kung sa akin po ito magpa-interview si Atty. Baligod. Malamang sa una pa lang na pagtatanong, umayaw na. Going back dito sa pagkasunog, interview, iparinig ko sa inyo. Nilaglag ni Levy Baligod, si Marcoleta at saka si Mike Defensor na mga kasama niya sa grupo. Tinanong kasi mga kababayan si Atty. Baligod kahapon sa interview kung nasaan si Gutesa, si Orly Gutesa. Baginggan ninyo. Ito siya. Barinig ko lang, hindi kasi pwedeng baka makopyright siya. Na ang source ko ay galing din sa pamilya ni Mr. Orly Gutesa. Yes. Na pinapirma siya na nagsasabi na pinilit lamang siya ni Senator Marcoleta at saka ni dating Secretary Mike Defensor para gawin yung kanyang statement sa Senado. At kung Sino daw po ang nagpilit? Sino ano daw po? po ang nagpilit? Sino daw po ang nagpilit sa kanya? Meron silang binanggit na isang abogado, huwag ko na lang pong sabihin dahil parehong abogado ito ang nagpipilit sa ilan din sa mga dating sundalo na pumirma ng affidavit na inalabas namin kahapon. The same na lawyer na nagpipilit na pirmahan nila yung draft na affidavit na ginawa, no? Pero yung tanong po na kung nasaan si Orly Gutesa ay magkasalungat po yung na ibigay na impormasyon sa akin. Yung isa nagsasabi nasa ibang bansa na siya ngayon. Nakita na ninyo? Huling-huli sa bibig. Ulitin ko sa inyo, ha? Base lang ito sa mga parehong abogado ito ang It's too early to ask about the credibility because the claims that you're making Ulitin ko. are serious and wide-ranging. So, balik tayo dun sa question ni Ami, which is, how long have you known these 18 gentlemen and can you vouch for their credibility? Yes, I started meeting them in October. I vetted what they said, and that is why it took me about 3 months before I finalized their affidavit because I had to verify their statements with their other co-workers who did not come out as of this time. Kanina nabanggit niyo si si Orly Gutesa. Would you know kung nasa na siya ngayon? Kasi kahit sabihin na nag-retract siya, wala tayong formal retraction whether orally or in writing eh. Of course po, no? Base lang ito Napakasinungaling nila. kwento na ang source ko ay galing din sa pamilya ni Mr. Orly Gutesa. Yes. Na pinapirma siya na nagsasabi na pinilit lamang siya ni Senator Marcoleta at saka ni dating Secretary Mike Defensor para gawin yung kanyang statement sa Senado. At kung Sino daw po ang nagpilit?
Sino Ano daw po? po ang nagpilit? Sino daw po ang nagpilit sa kanya? Meron silang binanggit na isang abogado, huwag ko na lang pong sabihin dahil parehong abogado ito ang nagpipilit sa ilan din sa mga dating sundalo na pumirma ng affidavit na inalabas namin kahapon. The same na lawyer na nagpipilit na pirmahan nila yung draft na affidavit na ginawa, no? Pero May gapangan mga kababayan. So nagtago na kasi kita ninyo, ayaw kasi mag-isa. Kaya yung tanong ngayon mga kababayan ay nasaan si Gutesa? Iharap ninyo si Gutesa. Tapos ngayon may bago na naman sila mga kababayan na pero sabi hindi man tinirman pa yung affidavit. Iparinig ko sa inyo. Tapos nag-deny na itong si Mike Defensor. Bangga-bangga yung statement nila. Ayan na, Mike Defensor. Hindi ako ang pasimuno niyan. Si Atty. Levy. Baligod talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumulong din na mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko nga kausap yan. Nagsisimula na, mga kababayan, yung paghugas kamay. Kasi habulin sila ng gobyerno. Nagparinig na si Yossi Castro. Tinanong sa mainstream media kahapon, sa press briefing, sa Palasyo Malacanang. Ano niya yung masasabi ninyo? Anong gagawin ng gobyerno? Ano ang magiging reaksyon? Ang sabi ni Yossi Castro, alam na niya ng NBI, hindi kailangang utusan yung NBI. Trabaho niya ninyo na magawa ng pag-iimbestiga, sabi ni Yossi Castro. So ngayon, nagsisimula ng maghugas kamay sila. Basahin ko ito sa inyo. From the Global Daily Mirror, 14 hours ago. Defensor denies role in corruption expose of 18 ex-soldiers. Pero siya yung isa sa mga nagko-cover nito at post ng post. Pero nagugas kamay na siya. Former anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor is rejecting claims that he had a hand in the expose made by 18 former soldiers in relation to an alleged multi-billion corruption scheme supposedly involving President Bongbong Marcos, various lawmakers, and former officials. Propaganda po nila ito. Paninira. Tingnan ninyo ang ginagawa nila ngayon. Para siraan ang ating Pangulo at si Martin Romualdez. Yan ang pinopost ng mga grupong anonymous. Yan nagpost. Mga page nila ito. DDS page siya do. True Tandem, Maleta Gang, dalawang leader, isang paninindigan para sa bayan. Maleta Gang. Puro paninira po. Ay, ito pa, pakita ko sa inyo. Magpapaniwala nito mga kababayan, may na ang utak. Ito yung mga pinost nila na limpak-limpak na salapi na sabi, nilagay sa maleta. Hindi siya counting machine, kundi kaldero. Napakalinaw na edited siya, mga kababayan. Kaya sabi ni the political bandera, only in the Philippines, money counting machine with built-in rice cooker in glass lid. Para hindi daw umapaw ang basta because cash is the rice is life. Malinaw po, na-edited po. Hindi counting machine, kundi rice cooker ang hawak. Kaya sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, hindi pa siya sigurado kung matutuloy yung investigasyon at ipapatawag talaga. Despite the resolution, si Amy Marcos, matik yung reaksyon. Bakit niya, Mr. Maravillas, matik yung reaksyon ni Amy Marcos? Malamang kasama siya sa script. Nagpatawag ng press con kahapon si Amy Marcos. At nag-file ng resolusyon para imbestigahan daw ito. Kasi importante daw na malaman itong katotohanan tungkol sa mali-malitang pera na tinanggap ng Pangulo na kanyang kapatid at na kanyang pinsan. Matindi yung reaksyon ni Amy Marcos. Basahin ko sa inyo. Kailangan daw dumaan sa mahigpit na vetting process. Yun ang tama. Kasi sabi ni Ping Lacson, hindi niya pwede na masayang lang yung oras natin. Patindi itong si Amy Marcos, mga kababayan. Talagang kinain na ng inggit. Directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry into the alleged money delivery scheme involving former military personnel employed by Saldico and the reported cooperation of the certain government officials with the ICC.
Pero maganda to. Mga kababayan na pakinggan natin siya. Kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan, dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Ang Senado Maleta ng katotohanan ay yung tawag hindi niya. tatakbo o tatalikod. Yung maleta Lalo na ng kung kasinungalingan, may nadawit katotohanan na sa hindi kanya. dapat. Yan. I filed the resolution, PS, resolution number 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaking man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Nagpresensya ng sabi, link matrix nang itinuturo yung kanyang kapatid, si Bongbong Marcos. Pinablis niya yung alleged link matrix. Ito yung minimin na gusto nilang idiin. Link analysis to the mastermind. Si Saldico, trusted executive assistants. Nakasulat dyan mga security personnel. So yung pag-deliver, tapos nandito si Sandro Marcos, si Bunuan, dating budget secretary, si Juan ito, si Stila
Kimbo nang sabi nag-deliver din doon. Houses used in the delivery of money. Ano, may matrix sila. Number 41, Nara Street, South Green Hills, San Juan. Midas Hotel, Office of Saldico. Yan o. Polo Club Town. Ito yung mga security personnel na ginamit. Ito pala si Pangandaman, Budget Secretary. Kita ninyo sa dulo, dito. PBBM, First Lady. Pati Comelec, may koneksyon. Comelec, si Garcia, si Trillanes, nandito. Ito si, sino to? Former DOJ Secretary, Boying Rimulya, former PNP Director General, Nicolas Torre. Kinunan siya ng reaction kahapon. Ayaw mag-react ni General Torre, baka niya sabihin susunod yan. Joke-joke man lang. Chief General Gregorio Katapang, Bucor, tapos Media Coordinator, Joey Di Guzman. Ito si dating Speaker Martin Romualdez, si Representative Edwin Gadjola, yung isang kontraktor po ito. Ito, number 20, Banaba, South FB, Secretary Laurel Tio, resident. Pati pala si Secretary Laurel Tio, DA. Yung mga legislators, basahin ko po ito sa inyo, yung mga pangalan na isinabit na 18 Marines. Representative Benny Apante, number 1. Representative Sia Adjong, si Adjong, mali pa yung spelling. Representative Jose Ang, Representative Jolien Baruda, si Representative Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, mga party list sila, si Joel Chua ng Manila, Manix Dalipe, Laila de Lima, San Fernando, Janet Garin, Dung Gonzales, Jay Conggon, Gerbil Luistro ng Batangas, Raul Manuel ng Kabataan Party List, si Sandro Marcos, Paulo Ortega, lahat ng kalaban nila, Joseph Kiambao, Martin Romualdez, JG Suarez, pati si Erwin Tulfo. Tapos legislator, nakalagay dito yung mga nasabit sa flood control scam, si Chis Escudero, Erwin Tulfo, o bakit nakasabay pa, si Loren Ligarda, Bong Revilla, Tito Soto, Mark Villar. Sila daw yung mga tumanggap mga kababayan ng mali-malitang pera. Ito, ano mga pangalan na to? Interviewed by ICC. Ayo ito, sabi nagbigay ng pera $2 million si Trillanes. Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Joel Mabilo, Kervin Espinosa, si Kervin. Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Chief Colonel Jeffrey Latagada, Police Colonel Angel Garciliano. Mga connection nila. Itong legends. Straight lines, direct link to Saldico. Ayan, nakita ninyo yung link analysis to the masterminds. Tapos itong dotted dots na medyo, dotted lines pala, na medyo malaki, direct link to Martin Romualdez. Ibig sabihin si Trillanes may direct link kay Martin Romualdez. Tapos si Martin naman may direct link sa ating Pangulo. Yan ang gusto nilang sabihin. Tapos ito, dotted line na maliliit, link to Trillanes. So, ibig sabihin, may link to Trillanes, direkta, si General Torre, pati si dating DOJ Secretary, Boying Rimulya. Yan daw mga kababayan, yung metrics, link analysis to the mastermind na hawak-hawak ni Amy Marcos. So, this is exciting kung paano ito iimbestigahan mga kababayan doon sa Senado. Na sabi nga natin, sa tingin natin, magkakabuhol-buhol, magkakabulol-bulol itong mga testigo. At mabuti kung mag-appear pa ulit. Malamang, sa unang presentation lang, tulad ng nangyari kay Gutesa, sa unang presentation, nagbasa lang ng affidavit na nadiscover mga kababayan, peke, yung firma, yung notaryo peke, yung affidavit daw nito, hindi pa man pinipirma. So pinatulan na nila, wala man pirma. The next hearing, hindi na, wala nang magpapakita. Kasi yung purpose man lang po, magpropaganda, siraan si Martin, siraan yung ating Pangulo, iling sa flood control, yung dati, flood control scandal, kasi yung pondo sa flood control scandal, pinapalabas nila mga kababayan, the same fund ginamit para suhulan yung mga taga-ICC investigators through Trillanes. Nagbigay daw ng $2 million. Kinonvert yung 56 million. Kasi ang involved ditong pera, mga kababayan ng delivering mali-malit ang sinasabi, 805 billion pesos. Doon pa lang sa tindi ng amount, duda na si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, kung ganun anya kalaki, nakakaduda. That is almost impossible.
Kasi kailangan mong ilagay sa 13,000 na maleta. 13,000 pala ang kailangan maleta para ma-deliver. That is anya 70%. 70% anya na total amount ng pondo, 1.3 trillion sa flood control. Yan sabi ni Ping Lacson. Tapos sabay react ng mga kapanalig nila. Big organized syndicate in the Philippine government. Pati COMELEC chairman involved. Mandali pong mauto yung mga tao. Ito mga kapanalig nila, mga kababayan kasi, na madali man talaga silang mauto. Kasi nga, mga uto-uto, pag naging witness si Saldi sa ICC, tapos lahat. Pakinggan ninyo pa. Ng 18 allegedly Marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of the resolution, and let's find out kung saan committee i-refer. Pero so nung narinig niyo yun, ano yung nakita niyo? I read the affidavit. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself. Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So, pulugos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, hindi, wala pa. At saka sa LTO, may initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Army. Tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. And ito pa isang observation, the timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million, allegedly. Sinisiraan yung ICC ng mga bubo. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Sinisiraan yung ating Pangulo, sinisiraan yung ICC. Kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. I mean, suspect. So yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges, ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA 40th anniversary. Destabilization ba ang So, tingin ni Ping? Sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. So kung stabilization pa, paano makaka-destabilize? Timing, kasi EDSA ngayon eh. Bakit kahapon lumabas? So, parang magugulo, sir. Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayari destabilization kaya, di ba? Wala. Kasi wala namang, hindi naman na-destabilize eh. So gustong
sirain yung credibility ng Kasi ICC. Pispiras ngayon, kahapon, Pispiras ng EDSA 40th EDSA 1, yung People Power. Bakit tinaning kahapon yung... Tsaka bakit sila sa Club Pilipino? Symbolic. Kasi yan din ang pinanggalingan nung EDSA 1 natin di ba? So kung ganun, sir, na timing is suspect. Ang sinasabi ko, we will evaluate yung dalawang sinasabi ko, the source of the information, which in this case are the 18 Marine personnel. The second is the reliability or credibility of the information itself, meaning yung contents ng affidavit, which I have already told you, meron na ako nakita dalawang agad na dapat i-explain. 805 billion, that's at least, I think, 71% of the entire appropriations during the same period. Making it feasible or impossible, sir? Medyo mathematically impossible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Anong pinasugal ni na Alcantara? We're talking of the same period, ha? Yan. Tapos ba't binigyan nila ng 5 large maleta si SP Soto? For what? Nadamay pati si Soto. Ano yan? Tanong natin. Sa lista dito. Sir, yung tingin ko, I'm just wondering, kasi mind-boggling yung when we speak of large maleta, sasabihin lang 50 million to 70 million. And we computed yung 805 billion. Alam nyo ba kung gaano karaming large maleta? Sawag na yung medium, saka yung paper bag at saka yung expandable envelope. Large maletas pa lang. Alam nyo kung gaano karami? At least 13,400 large maletas. 13,400 maletas. So sir, gusto sirain. No, tulad siya sabi ko, ini-evaluate ko yung information as well as the source Kaya of the imposible. information. As I have initially told you, pag may dumating sa akin information, in my previous life, sa law enforcement, sa intelligence, ang una kong itinisip, credible ba itong source? Magandang balita para sa mga taong may diabetes. Na ganun. Manhid ng kamay Nag-commercial. at paa. Madalas na Anong resolution si Senator? Senators. Of course. Pangalawa, credible ba itong information? Right now, you're in the middle of studying it, sir. Yeah, I'm evaluating. Evaluating. Kasi probably, baka umabot sa Blue Ribbon Committee. Di ba? So gusto ko rin, meron ka idea. Bakit? Well, they presented their case at the Club Filipino instead of bringing it before the committee or the ombudsman or the DOJ. Propaganda po. Kayo mag-isip, anong motive? For the Senate to have its own inquiry about it. We need to evaluate first kung it merits, di ba, an investigation, an inquiry. Yun ang Thank you. Thank you, sir. Hi, SB. Si SP, ayaw ng patulan ni ano. Yung maleta ka, sir. Wait, sir. Ano po yung maleta, sir? Si Tito Sen. Ayaw ng patulan ni Tito Sen. Hindi po obra ang kasinungalingan. Mabubulgar at mabubulgar yan. Sabi ko sa inyo, iyon ang prediction ko po dito. Sa Senate investigation, ang intention ni Amy, idiin yung kanyang kapatid at si Martin at mga alleged kasabwat. Kaya ang statement niya kaagad, maleta ng katotohanan. Malinaw na propaganda. Ngayon pa lang, sinasabi mo ng maleta ng katotohanan, so naniniwala ka na. Nagpa-imbestiga ka pa. Naniniwala ka na pala. Di mag-file na lang kayo ng kaso laban sa kapatid mo mismo. Di ba? At kay Martin Romualdez. Wala man kayong pinafile na kaso. Kasi yung mga affidavits na sinasabi ninyo, unang-una yung affidavit, defective. Ito nga pong affidavit, ang sabi, hindi pa man po pinipirmahan. Andali. Parinig ko sa inyo mga Gawin nyo to, hindi pwede to kasi nga Mike Defensor, hindi pa usap nila.
makapagpadala ng isang notaryado at pirmadong affidavit ang mga sundalo. Din talaga na wag naman madamay ang baka mamaya may utang talaga si Saldi, may binayaran, pinadala, naisulat doon, Nagtatanim na siya ng duda. Panghuli na lang, ano susunod? Ngayong lumantad dito, nagsalita, may affidavit, ano susunod? Yung affidavit pala, hindi pa notaryado. Magsasalita sila, no, dahil hindi sa ombudsman, pinadaling to ni Atty. David Baligod, kaya hindi Interview ni, padala ng isang notaryado Tunying. at pirmadong affidavit. Jerry Baha. Kaya hindi pa makapagpadala ng isang notaryado at pirmadong Hindi pa affidavit. notaryado. May mga kumakalat po sa ngayon, hindi po yan yung affidavit na totoo. Ganun ay hawak ni Atty. Levy. Kita ninyo? So ito po, paglabas po nito, ibibigay na official sa media. At matapos yan ka Jerry Tunying, magsasalita mismo yung mga tao, Hindi pa yung mga notaryado. sundalo tungkol dito sa isyong to. Naniwala na ako sila. naman po, katulad na banggit ko, sumusuporta ako sa kanila, naniniwala ako dun sa kanilang mga sinasabi, and ito yung pagpapatunay din dun sa binanggit. Papunta na ako sa class. Kita ninyo? Admission. Hindi pa notaryado, pero pinapakalat nila. So anong rason? Bakit mo pinapakalat ang affidavit na hindi notaryado? At sinasabi niya ngayon sa interview sa media, kay Tunying at Jerry Baha mismo, DZRH. Anong ibig sabihin? Para pag nasukol sila, mangunguga sila ng kamay. Hindi man yan. Nagtuturuan na sila, mga kababayan. Ngayon pa lang, naglalaglaga na po sila. Mike Defensor sa DZRH. Ang pagkakaalam ko, meron po talagang sinasabing second batch. At pagkakaalam ko, nga batay sa mga pag-uusap namin ni Atty. Levy, mari nga daw lumabas lahat eh. Pero as of 2 to 3 days ago, malalim kasi nagagalawan yung mga tao. May mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin natin, pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. Parehas mga kababayan yung propaganda nila doon kay Gutesa. Nasabi, ginagapang si Gutesa. Ang itinuturong gumagapang, sinasabi ni Atty. Baligod kanina, kahapon sa Historicon. Kaya nagkabuhol-buhol siya. Ang tinuturo si Martin Romualdez, ginagapang daw ng mga abogado ni Martin para umatras. Kaya si tago na daw sa ibang bansa pagkakaalam niya. Nasabihan niya, pinipilit yung affidavit, pinilit ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Lahat lang kwento. Ang inaasahan ko, sana manukit namin talaga si Sergeant Gutesa na Sana daw. sama-sama Tinatago natin ninyo. at Kayo magbuo mismo. yung mga kanilang salaysay na pinapanindigan at pinapatunayan at pinapakita sa sambayan ng Pilipino. So, maulit-ulit. Pagkatapos, ganito yung tingin ko sa script nila. Matapos na iharap, kasi matik yung reaksyon niya, no? Matik yung reaksyon ni Amy Marcos, nag-file siya ng resolution. So, ipipresent nila sa Senado. Pero magbabasa lang ng affidavit. Hindi pa sigurado yung affidavit kung yung notaryo, tulad ng notaryo kay Gutesa na piki yung abogado. Pero as of this time, hindi pa pala pirmado. Pero nirelease na nila sa media. Anong purpose nila? Propaganda po. Ngayon, pagsalang nila doon sa Senado, ang ating theory, magbabasa ulit sila ng affidavit. Itong mga pag krinos-examine, sigurado magkakabol-bohol yung mga sundalo. Dating sundalo. Magkakabol-bohol. Afterwards, yung mga kasabwat nilang mga senador, mga leading questions na dapat, ang tanong, idiin si PBBM, si Martin Romualdez, tapos yung si Trillanes sa issue ng ICC, para siraan yung ICC. Then afterwards, sunod na hearing, hindi na magpapakita. Tulad ni Gutesa. Kasi na-achieve na nila yung kanilang objective na propaganda. Huwag kami may defensor. Tapos gagawa na naman sila ng kwento. Sasabihin nila na tinakot na niya kaya wala man kaming magagawa.
Nagtago na niya. After discrepancies are uncovered, Mike Defensor now says he is not behind the 18 ex-Marines and claims he has not spoken to any of them. He points to Levy Baligod as the one who is in contact with the supposed Marines. Kita ninyo? Classic plot twist, sabi dito. May plot twist kaagad, mga kababayan. Nagpapasiguro na sila. Ngayon pa lang naghuhugas na ng kamay para makatakas sa pananagutan. Nagtuturuan na sila. Ito, sabi dito sa Global Daily Mirror, hindi ako ang pasimuno niyan. Si Atty. Levy Baligod talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumulong din sa mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko nga nakausap yan. Post ng Daily Mirror. Hindi ako ang pasimuno niyan. Si Atty. Levy Baligod talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din na mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko nga kausap yan. Galing ito sa Global Daily Mirror. Defensor denies role in corruption exposed of 18 ex-soldiers. He added, in fact, yung mga sundalo, hindi ko kausap yan. Defensor said, the group is currently coordinating with anti-corruption advocate Attorney Levito Levy Baligod. Huwag kayong naniniwala na anti-corruption advocate ito si Attorney Baligod. Napakalinaw na DDS. DDS siya. Anti-corruption advocate mo dyan. Kung anti-corruption advocate, di sana siya yung nagpa-imbestiga kay Sara. Sana kasama siya sa nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung anti-corruption advocate siya. Tama po? Misrepresentation. So, yan ang sabi ni Defensor. Defensor said, ang interest ko dito ay yung kay retired Philippine Marine Sergeant Orly Gutesa. He explained their testimonies niya could corroborate with Gutesa's earlier claims when he implicated high-ranking officials in a flood control corruption scandal during a recent Senate Blue Ribbon Committee hearing. Malaking bagay ito, he said, noting itong mga sinasabing mga taong ito, first-hand information sila, yun talagang kasama sila, yung nagdala. Sila yung nag-abot ng pera, kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binanggit nila. Hindi yung sasabihin mo, continuation nito, nakakuha naman kayo ng mga sundalong pwede ninyong utuin. Pagkatapos, pagka-anit ninyo sa kanya, mawawala na lang parang bula tulad ni Gutesa. The ex-lawmaker is hoping authorities would conduct a deeper investigation into this matter. Yun man talagang gagawin ng NBI. At nananawagan tayo sa Congress na ipatawag kayo para mag-isa. Tingnan natin kung uubra kayo. Naniniwala ko doon sa kanilang mga sinasabi. Pressed if more whistleblower might come out, Defensor replied, ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Yung sinasabi ni Jaime, 12 pa daw. Batay sa mga pag-usap namin, si Atty. Levy, mari nga daw lumabas lahat. Pero as of 3 days, malalim kasi, naggagalawan yung mga tao. May mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin na natin, pinapatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. So, minamindsetting na tayo, binibrainwash tayo, yung mga tao na may mga gumagapang para hindi magsalita. Huwag kami, Mike, pasalitain ninyo. Ang gusto niyo yung pasalitain. Meanwhile, Defensor clarified that an unsigned affidavit circulating on social media is not authentic. May mga kumakalat na ngayon. Hindi ko yan. Yung affidavit na totoo, yun ay hawak ni Atty. Levy. Ito po, paglabas nito, ibibigay na opisyal sa media. Wala nang ginawa itong si Mike Defensor, mag-tanim witness. Tulad ng ginawa niya kay Mawanay. Ibigay ko na muna sa inyo itong balita dito, mga kababayan. Kasi parte ito sa topic natin. Hinaras pala si Bini, yung anak ng ating Pangulo. Bini, tinutukan ang baril ng mga sikyo ni dating Ballstar Dan Fernando. Hindi yun kumakalat ngayon. Hindi man siguro tinutukan. Baka sobra naman itong kwento. Ang lumabas na nung Saturday, ang lumabas sa kwento, yung pumunta yung ating Pangulo, nandun kami, sinalubong namin yung ating Pangulo sa yung nakipagkita si President Bongbong, nakipagkita kay Leni Robredo. Then comes the report na sabi, hinaras na security ni Dan Fernando sa Bulacan. Sabi, ang ugali nitong si Bulacan Governor Dan Fernando, kaya kinumpronta ni
DLG Secretary Rimulya, John B. Rimulya, huwag ka niyang astang hari. Anak ng presidente, yun daw ang laging gawain nito. Report ng Abante News. Bulacan Governor Fernando astang hari, daig pa presidente, sabi ni DLG Secretary Rimulya. It does not matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane ang occupied niya na walang pwedeng mag-overtake sa NLEX. Hinarang niya talaga. Siya lang pwedeng dumaan. Daig pa ang presidente kung bumiyahe. Napakayabang pala nitong si Dan Fernando, Governor ng Bulacan. Kausap pa lang ito last week ng ating Pangulo with former President GMA. Kasi yung promotion ng mga teachers, Pampanga and Bulacan, nagpasalamat pa lang to. Then afterwards, nung Saturday, abang yung ating Pangulo, nandito sa Naga City, kasama namin po, kasi sinalubong namin, na-invite kami ni Mrs. tapos yung anak ko, para sa launching ng yung paglinis ng kontrabaha. Tapos biglang may breaking news na sabi may harassment na nangyari sa isang presidential son. Hindi namin alam kung sino. Pero yung una, ang sabi ng PCO, Secretary, si Dave Gomez, wala man niya. Siguro, mga kababayan, ayaw nang palabasin ng ating Pangulo, palakihin pa yung kwento. Magpasensya na lang. Kaya lang, chinek pa rin mga kababayan ng DILG. At sabi, inuntahan yung mga tauhan to check, mga tauhan ni Dan Fernando, to check kung license yung mga armas. May isang missing daw na baril. Diba kayo nang ginamit sa pangharas sa presidential son na si Benny Marcos? Kasi ayaw daw ang policy nitong ni Dan Fernando. Pag siya nagta-travel, occupy niya lahat ng kalsada. Wala daw na dapat na mag-overtake. Pati presidential son po, hinaras. Matindi. Huwag ka niyang magastang abi, sabi ni DLG Secretary John B. Rimulya. May mga tao talagang gano'n. Ito artista dati, yumabang ng naging politiko. Ngayon, sabi dito sa post ni Ramon Tulfo, basahin ko sa inyo. Page ito ni Ramon Tulfo. Kaya pala di lumabas si Bulacan Governor Daniel Fernando. Dahil maga ang kanyang muka. Maga daw yung muka. Dahil ginulpi siya ng isang mataas na opisyal ayon sa aking Tweety Bird. Chismis man lang. Sino kaya? Gumulong-gulong daw ang dating bomba star. Ito si Ramon Tulfo. Matanda na ang mga pananalita, pang showbiz reporter. Gumulong-gulong daw ang dating bomba star nang pinagsusuntok siya ng opisyal na ayaw ko na lang banggitin ang pangalan. Naglulumo daw si Scorpio Knights boy. Parang hindi man totoo itong mga kwento niya, no? Pero ikwento ko lang sa inyo. Kaduda din ito. Naglulumo daw si Scorpio Knights boy at nagpagulpi na lang dahil sa ginawa niya sa anak ng Pangulong BBM na si Benny Marcos. Sabi ni Tweet, definitely, hindi si BBM ang gumulpi sa kanya at hindi rin mga taga-presidential security command. Ibig sabihin, walang ginalaman yung ating Pangulo o yung PSG sa panggugulpi kung totoo. Pero parang chismis man lang to. Sabihin na lang natin na isang opisyal na nagmamalasakit sa anak ng Pangulong BBM. Tinutukan kasi ng mga bodyguards ng mayabang na gobernador si Benny at ang kanyang driver nang umovertake ang Toyota Land Cruiser ni Benny sa convoy ng kumag na local official. Kapag itong gonggong na gobernador ang lumalabas ay nagko-convoy ito at ayaw magpa-overtake, the arrogant governor's convoy usually hugs the highway at kapag may nag-overtake ay hinahabol nila, tinututukan ng baril.
Ginawa nila ito kay Benny. Kinuha nila ang lisensya at nang makita ang pangalan ay nagpulasan ang mga gago. Ibig sabihin, biglang natakot. Nalagyan niya. Anak ng presidente pala niya yung nadali natin. Inaras. Nagpulasan na. Humingi naman daw ng tawad ang gobernador sa Pangulo sa pamamagitan ng sulat, sabi ni Tweet. Pinatawad naman daw ni BBM ang gulpi sa radong gobernador. By the way, hindi alam ni BBM na ginulpi si Fernando ayon sa aking Tweety Bird. Kaya, kayong mainitin ng ulo sa daan, magbago na, baka kayo makakita ng inyong katapat. Hindi man ako naniwala na may nangyaring ganon. Baka pang-alas ka. Pang-alas ka lang siguro ito mga kababayan. Pero possibly, ito si pasubra to magkwento. Si Ramon Tulfo, may pasubra to, may karga kung magkwento. Possibly, kinausap lang. O yung pagsori ni Daniel Fernando, baka nangyari din. Pero yung gulpihin, possibly din na ginulpi siya, pero walang basbas. Walang basbas sa ating Pangulo or sa Presidential Security Group. Ang lesson dito, pag ikaw public official, huwag kang mag-ari-arian. Kasi baka, tama din sinabi ni Ramon Tulfo na baka niya makakuha ka ng katapat, inaras mo, convoy pala ng presidential sa. Wala talaga pong patutunguhang maganda ang kayabangan. Kaya ako po, low profile lang tayo po. Hindi tayo mayabang at never tayo maghamon. Mga kababayan ng sino man. Maraming salamat kasi close to 1,000 yung nanood sa ating live kanina. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.